Ngunit nagdulot iyon ng pinsala sa kanya. Taglay mo ang isang kakilakilabot na kapangyarihan, at iyon ang nakatawag ng pansin ko, at nagtulak sa akin na piliin ka mula sa lahat upang kontrolin ka at isakatuparan ang planong ito. Mayroon kaming isang nakakatakot na kapangyarihan na hindi mapipigilan kapag pinagsama sa iyo. Ano? Sino ka at ano ang dahilan ng lahat ng ito? Wala akong naiintindihan, pero sigurado akong may tinatago sa akin ang mga kaibigan ko. Si Gohan ang may kagagawa nito at nagsisisi na siya ngayon pero walang maitutulong ang pagsisisi niya rito. Isang oras lang ay sapat na para tuluyan kong makontrol ang lahat. Ang pagbabasa ng aklat na binasa ni Gohan ay parang susi para makalabas kami sa mundong ito at kumalat dito ayon sa gusto namin, kaya binabati kita sa gantimpalang ito, Goku. Nagising si Goku mula sa kanyang pagkakatulog at siya ay nag-aalab sa galit. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili at pinasabog niya ang lugar sa lakas na nakatawag pansin sa pari at sa magandang babae. Yumanig ang buong palasyo at walang nakakaalam ng totoong nangyayari. Umalis si Goku sa lugar at ang kanyang galit ay lumampas na sa dapat. At kumilos siya sa bilis na hindi maisip, diretso sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan, upang harapin muna si Gohan. Naramdaman ng lahat ang kanyang lakas at sila ay namangha, at nanginig ang kanilang mga katawan, kaya nagtipon silang lahat sa iisang lugar, upang ipagtanggol ang kanilang sarili at dahil sa takot. Sa pag-aakalang nagising na ni Goku ang halimaw sa loob niya. Naramdaman ng lahat ang kanyang lakas at sila ay namangha, at nanginig ang kanilang mga katawan, kaya nagtipon silang lahat sa iisang lugar, upang ipagtanggol ang kanilang sarili at dahil sa takot. Sa pag-aakalang nagising na ni Goku ang halimaw sa loob niya. Nagtipon ang lahat, kasama na ang mga Diyos ng pagkawasak. Makalipas ang ilang minuto, dumating na si Goku. Pagkatapos, bumaba siya sa bubong at direktang naglakad papunta sa kanyang mga kaibigan. Si Vegeta ang nasa gitna nila. Pagkatapos nito, si Goku ang unang nagsalita. Kamusta, mga kaibigan ko, ayos lang ba kayo? Akala ko nasa panganib kayo. Maraming nangyari sa mga bantay na iyon. Sa tingin ko ay maayos na ang lahat ngayon. Ano? Ayos lang ang ama ko. Akala ko darating siya para sirain ang lugar na ito, pero napakabilis niyang dumating. Ano bang nangyayari sa inyo? Nakikita ko kayong nakatitig sa akin. Ano ang problema? Tahimik ang lahat sa sandaling iyon, hindi nila masabi ang katotohanan. Ngunit hindi nila alam na ni Goku ang lahat sa pamamagitan ng panaginip na naranasan niya. Kakarot, may gusto akong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, gusto kitang hamunin sa isang laban. Tingnan natin ang kakayahan mo at kung kaya mo na ba talaga akong talunin. Hindi mo iyon nagawa noon dahil pinahinto ng mga bantay ang laban natin. Gawin na natin. Vegeta, tama na. Alam kong iyon ang gusto mong sabihin. Narinig ko na ang lahat. At ngayon, mga kaibigan, nais ko na kayong paalam. Alam kong isa akong panganib sa inyo, at nalaman ko ang katotohanan sa pamamagitan ng panaginip na naranasan ko rin. Alam ko rin na si Gohan ang nagbasa ng isinumpang aklat, at dahil doon, napunta tayo sa ganitong kalagayan. Kaya ko kayong protektahan, buong buhay ko ay sinikap kong protektahan ang mundo at ang aking mga kaibigan, at hindi ko kayang payagan ang sarili kong manatili kung ako ay magiging panganib sa inyo. Ano? Ano ang sinasabi mo, Kakarot? Nagpapanggap kang gusto mo akong labanan tapos ganito ang sinasabi mo. Vegeta, pasensya na. Hindi ko matutupad ang gusto mo. Mas alam ko ang nangyayari kaysa sa iniisip mo. Ilang minuto na lang ang natitira at ang kasamaan na nakikita ninyo sa mga panaginip ay muling mabubuhay. Ang magagawa ko na lang ngayon ay magpaalam sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, nagkaroon ako ng mga kaibigan na hindi matutumbasan at ang karanasan ko kasama kayo ay hinding-hindi ko makakalimutan. Aalis na ako ngayon, mga kaibigan. Goku, kung talagang alam mo na ang lahat, mabuti na rin na nalaman mo ang katotohanan. Kung hindi namin magagawang sabihin ito sa'yo. At labis kaming nalulungkot na hindi namin napigilan ang paghihiwalay na ito. Pero ito ang kinakailangan para sa kapakanan naming lahat. O pari, hindi kita sisisihin sa anumang bagay. Pero sa isang kondisyon, burahin mo ako sa pag-iral. Sige, gawin mo na, hanggang sa wala nang matira sa akin sa mundong ito at tuluyan akong maglaho. Ano ang sinasabi mo, Goku? Mas mabuti pang ikulong mo na lang ang sarili mo. Huwag mo akong pagtawanan. Hindi ako nagbibiro. Sige na, pari, ang pinakamabuting magagawa mo ngayon upang matiyak ang inyong kinabukasan ay burahin ako sa pag-iral. Huwag kang mag-atubiling gawin ito.
Habang itinaas ng pari ang kanyang mga kamay upang tuparin ang hiling ni Goku, biglang sumigaw si Gohan. Dad, tumigil ka. Lumapit si Gohan sa sandaling iyon at mahigpit na niyakap si Goku. Hindi lang iyon, lumapit din si Chai Chai, at ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay tinanggap na ang katotohanan dahil wala na silang ibang pagpipilian. Pagkatapos nito, nagpaalaman ang lahat at itinaas ng pari ang kanyang mga kamay at tuluyang binura si Goku sa pag-iral, at sa kasamaang palad, labis na nalungkot ang lahat sa kinahinatnan ng pangyayaring ito. Nagkanya-kanya na ang lahat sa kanilang mga pupuntahan at hindi nila maisip kung paano nila ipagpapatuloy ang kanilang buhay nang wala si Goku. Matapos mabura si Goku, agad na bumalik ang pari sa palasyo upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Pagdating niya roon, nasaksihan niya ang isang pangyayari na wala siyang maipaliwanag. Habang nakatayo ang pari sa bubong ng lugar na iyon, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya mula sa likuran, ngunit nang siya ay lumingon, wala siyang nakita. Nagpatuloy ang pari sa paglalakad at binaliwala ang bagay na iyon, ngunit maya-maya ay may nangyari na nagdulot sa kanya upang mag-ingat. Isang kakaibang nilalang ang biglang lumitaw, at ang anyo nito ay hindi maganda ang pahiwatig. Namumula ang kanyang mga mata, patunay na may masamang puwersang kumawala sa loob ng nilalang na iyon. Tumingin ang pari ng may pagtataka, saka muling sinuri ang nilalang na nasa kanyang harapan, sinusubukang unawain kung ano ito. Tahimik ang nilalang at walang anumang galaw, at ang kulay nito ay medyo maitim, na nagpapahiwatig na siya ay kontrolado ng kasamaan. Nagsalita ang pari. Ano ang nagdala sa'yo rito? Imposibleng may nilalang na makalusot sa pader ng lugar na ito maliban kung taglay niya ang napakalakas na kapangyarihan. Paumanhin sa pagpasok sa lugar na ito, pari, pero tatapusin ko ang aking gawain sa loob lamang ng ilang segundo upang hindi maabala ang munting si Zeno. Tatapusin ko na ang lahat ng ito. Binura mo si Goku at ako ang kumokontrol sa kanyang katawan, ngunit nang marinig kong pumayag kang alisin siya, nananatili pa rin akong buhay matapos akong lumipat sa katawang ito. Ibig sabihin, ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ikaw ang kumontrol sa sitwasyong ito at nagpakita sa aming lahat sa panaginip upang angkinin ang iyong lugar sa mundong ito. Saan ka nagmula? Ano ang layunin mo sa buhay na ito? Bakit mo gustong sirain ang kaayusan? Madali lang, pari. Nang mabasa ni Gohan ang aklat na iyon, binigyan ako nito ng pagkakataong makalabas at kontrolin ang mundo. Nawala sa akin ang katawan ni Goku na perpekto sana, pero kahit papaano ay nakalipat ako sa katawang ito na nahanap ko. Nagalit ang pari sa sandaling iyon at sumiklab ang labanan sa loob ng palasyo. Sumabog ang lugar at nagsimulang magtaka ang lahat kung saan nagmula ang pagkawasak na iyon. Umabot ang pagkawasak sa buong daloy ng pag-iral, maging sa planetang Earth na milyon-milyong kilometro ang layo mula sa lugar na iyon. Naramdaman ng lahat ang puwersang iyon at malinaw na ito ay nagmumula sa palasyo. Humarap ang pari sa nilalang at sinikap niyang tapusin ito bago pa malaman ni Zeno ang tungkol sa pagkawasak. Sa katunayan, walang naramdaman si Zeno dahil siya ay nasa loob ng palasyo kung saan walang anumang panginginig o epekto ng nangyayari sa labas ang makaabot sa kanya. Nagpatuloy ang matinding labanan ng dalawa at umabot ito sa sukdulan at lubhang mapanganib na antas. Walang sinumang tumulong sa pari sa pagsubok na iyon. Ang kasamaan ay napakalakas at patuloy nitong binugbog ang pari ng mabibigat at mapaminsalang mga suntok hanggang sa bumagsak ito at hindi na makalaban. Ang tanging nakakaalam ng pangyayaring ito ay si Mikashin, ang asawa ng pari, na lumabas upang makita ang kaguluhan at pinigilan ang nangyayari. Sa katunayan, lumabas si Mikashin at hinarap ang kontrabida, ngunit naramdaman ito ni Zeno at lumabas upang alamin kung ano ang nangyayari. Nag-alala si Mikashin para kay Zeno at natakot na baka siya ay mapahamak o tuluyang makontrol ng nilalang na ito. Sa huli, napigilan ni Mikashin ang nilalang gamit ang isang teknik na kanyang natuklasan at taglay niya ang lakas na lampas pa sa antas ng isang pari. Nabihag ang kontrabida at agad na dinala sa isang lugar ng pagpapatapon kung saan siya ay ginapos ng mga tanikala sa lahat ng panig. Ang lahat ng ito ay dahil kay Mikashin na namukod tangi sa kanyang nakakatakot na lakas. Nag-aalala ang ama ni Zeno para sa kanilang anak sa takot na baka ito ay makontrol, ngunit ang totoo ay wala siyang alam sa mga nangyayari. Kaya hindi sinabi ni Mikashin kay Zeno na ang kasamaan na ipinadala sa loob ni Goku ay siya ring nagising sa nilalang na ngayon ay nakagapos sa mga tanikala. Hindi ko hahayaang pigilan ninyo ang pangarap ko. Ipagpapatuloy ko ito hanggang mapakinabangan ko ang pagkakataong ibinigay sa akin. Sige, kalagan ninyo ako kung hindi ay sasabog ako sa galit. Pakiusap, lumayo ka, Ginoong Zeno. Mapanganib ang sitwasyong ito para sa iyo. Hindi ito angkop sa iyo. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan si Goku ngayon at kung ano ang sinasabi ng nilalang na ito. Gusto mong malaman kung nasaan si Goku, o Hari?
Kung gayon, sasabihin ko na sa iyo ngayon na wala na siya, at ito ay dahil sa pari. Malapit ko na sana siyang maprotektahan, pero nalaman kong nais siyang burahin ng pari, kaya lumipat ako sa katawang ito. Nagulat si Zeno matapos niyang malaman ang katotohanan, ngunit wala nang makapagpaliwanag sa kanya ng ibang bersyon, kaya siya ay labis na nagalit. At dahil dito ay nawala ng focus si Mikashin sa pagpapatibay ng mga tanikala na gumagapos sa kontrabida. Dito, sinamantala ng kontrabida ang pagkakataon at lalo pang nagitngit sa galit matapos mapansin ang pagkukulang ni Mikashin. Sa katunayan, lalo niyang pinalakas ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang sumigaw na nakatawag pansin sa lahat. Tumigil din si Zeno sa kanyang galit nang mapunta ang kanyang atensyon sa kontrabida. Makalipas ang ilang minuto, nakawala ang kontrabida mula sa mga tanikala at naglabas ng panibagong anyo na nangangahulugang mas lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan kaysa dati. Hindi doon tumigil ang kontrabida, bagkus ay nag-isip siyang tumakas at samantalahin ang panibagong pagkakataon upang hindi na muling mabihag. Pagkatapos, kumilos siya sa bilis ng kidlat patungo sa planetang Earth. Layunin niyang sirain ito at tingnan kung may karapat-dapat na nilalang na maaari niyang kontrolin upang sakupin ang mundo. Impossible. Malinaw na balak niyang puksain ang lahat ng kaibigan ni Goku. Kailangan nating humanap ng paraan upang mapalibutan siya, pari. Ako na ang bahala sa kasong ito. Kayo na ang bahalang siguraduhin ang kaligtasan ni Zeno. Kailangan nating makahanap ng paraan upang wakasan ang kasamaan na ito. Sa sandaling iyon, sa isang napakakakaibang lugar na tila walang anumang laman, si Goku ay nasa kalagayan ng pagtataka at pagkamangha dahil tila siya ay nag-iisa sa tahimik na lugar na iyon na walang anumang nilalang, walang maririnig na tunog, at wala kahit hangin. Masasabing isa itong lugar na walang buhay. Nagsimulang maglakad si Goku pasulong upang tuklasin ang lugar at maghanap ng sinuman upang malaman ang kanyang pagkakakilanlan at kung nasaan siya. Hindi makaramdam si Goku ng kahit anong puwersa. Nagpatuloy siya sa paglalakad at bigla, may isang nilalang na lumitaw sa kanyang harapan na may anyong kahawig ni Shun. Malinaw na ang nilalang na iyon ay nabura rin dahil ang lahat ng nabubura ay muling napupunta sa isang lugar na tulad nito.